Magandang hapon, Bombolits. Kumusta na po kayo? Magandang hapon po sa ating mga tagapakinig ng Bombo Radio sa 1125 kHz at ganoon din po sa ating mga kalugar na nanonood ng Bombo Radio Facebook Live. Ano ang meron sa atin na ngayong hapon, Bombolits? Yes, Attorney, magandang hapon din po sa inyo at maraming salamat. Una sa lahat, kami po nagpapasalamat dito sa Bomb Radio dahil nandyan po kayo palagi, no, na nakakapanayan po dito sa ating palatuntunan. At Attorney, mayroon pong idinulog ditong problema dito sa ating himpilan tungkol ito sa hinaing, reklamo ng isang anak na magsasaka dahil mayroon po siyang katanungan, Attorney. At sabi niya rito, yung Attorney, namatay na ang kailang ama na magsasaka. Nais daw po sanang ipagpatuloy raw ang pagsasaka ng kanyang ama. Nakiusap siya sa may-ari ng lupa na siya na ang magsaka. Sabi raw ng may-ari ng lupa na okay daw na susunod siya sa kanilang ama basta 50% daw. 50-50 daw sila sa produkto, Attorney. Sa kanila bang magkakapatid, Attorney, sino po ba dapat ang susunod na magsasaka? So ano po ba yung batas na sumasaklaw dito, Attorney? Bombolits, nais nating iparating sa ating mga kapatid at sa mga nagtatanong na nais sumunod sa kanyang yumaong ama na tagapagsaka na yung usapin patungkol sa 50-50 na sharing system. Yan ang tinatawag na sharing, no? Sharing at ito ay inabolish na itong share tenancy, Bombolits. Sa share tenancy, yan yung apagan at Pangasinan na kung saan mag-share sila, may usapin patungkol sa pag-divide nung na produce. Pero sa ating batas, Bombolits, may bago ng batas. At ang bagong batas noong 1962, 63, and the Republic Act 3844, tinanggal na po yung apagan o yung share tenancy, Bombolits. At ang meron na kinakailangan, kontrata na ng rent, leasehold tenancy na ang dapat na manaig dahil bawal na po ang apagan. So, ibig sabihin, ang magsasaka ngayon, kinakailangan magbayad ng fixed rent. Alright? Magbabayad siya ng, mauupahan niya ang lupang yaon. So, ibig sabihin, Bombolits, siya ay on a monthly or yearly basis, depende sa usapan, no, mayroong siyang usapin, written, as well or oral, na ibibigay, fixed. No? Hindi ito base sa na harvest, kundi nakapix ito base sa kanilang usapan kung magkano ang renta ng lupa kada taon o dili kaya kada buwan o dili kaya kada semi-annually. Bombolits. Kaya yung sinasabi kanina, tanong ng ating nagpro-propose na susunod sa kanyang ama, number one, ang masasabi po natin dyan, bawal na po yung sharing system. At ang applicable na ngayon ay kinakailangan mayroong usapin patungkol sa fixed rent ng lupang sinasaka. Pangalawa, Bombolits, pag namatay na ang isang tagapagsaka ayon sa batas, ang panguluan o dili kaya ang panganay na anak, siya ang susunod na tagapagmana ng
pagiging pagsasaka, yung karapatan na pagsaka o bulis. Mm. Kaya depende doon sa nagtatanong pang ilan ba siya na anak. No? Tanungin muna niya yung mga nakakatanda niyang kapatid kung nais nung panganay na papasok o yung pangalawa, pangatlo, or and so on and so forth. So basically, Bambulids, ayon sa batas, pag namatay ang magulang, Mm. ang susunod ay ang panganay Panganay. na anak. Ngayon, kung siyempre, kung ayaw, ay mag-uusap sila hanggang pwede sila lumapit sa Barangay Agrarian Reform Conciliation Office o dili kaya sa MARO, Municipal Agrarian Reform Office, para doon sila makapag-areglo kung mayroong hindi pagkakaintindihan. Go ahead, Bumbulit. Attorney, paano naman kung ang nangyari ngayon ay wala dun sa magkakapatid na gustong pangasiwaan tong lupang iniwan ng kalang ama? Ay anong proseso nito, attorney? Magbabayad po ba yung may-ari sa naiwang asawa o mga anak nung magsasaka, attorney? Kung namatay ang magsasaka, siyempre kakausapin ng may-ari, yung panganay, Bumbulids, at itatanong kung nais pa nilang ituloy. But, you know, Bumbulids, the general rule is mayroon tinatawag na security of tenure. No? Kung halimbawa po ay hindi basta-basta matatanggal, in other words, ang relasyon ng magsasaka doon sa lupa ng kanyang sinasaka. Kaya ang pinaka-the best, kausapin ng may-ari kung sino ang susunod, at kung wala namang nakipag-usap o nag-report, ay pwede naman ng kunin ng may-ari, subalit ito ay dadaan muna sa Barangay Agrarian Reform Barangay Agrarian Reform Conciliation Council ng barangay, kung wala naman sa Municipal Agrarian Reform Office. Go ahead, Bumbulis. So, ibig sabihin, attorney, kapag inalis ng landowner itong mga anak na magsasaka para dun sa pangasiwaan yung lupa, maaari silang gumawa ng may liga na medyo maaari nilang gamitin, attorney. Opo. Kagaya ng sinabi ko, may karapatan ang mga anak na susunod na magsasaka ng lupang iniwan ng kanyang ama. At ang panganay ang susunod na magsasaka. Kaya kung basta-basta tinanggal yung pamilya o yung panganay, ay yun na nga. Yung panganay, pwede siyang magreklamo sa pinakamalapit na BARC, Barangay Agrarian Reform Conciliation, o dili kaya sa Municipal Agrarian Reform, o dili kaya doon sa DARAP, Department of Agrarian Reform, DARAP. No? Go ahead. Adjudication Board. Yes. Attorney, pwede bang paano kung gusto na lang magpabayad? Pwede rin ba silang magpabayad na lang kung ayaw nilang hawakan yung lupa? Pwede silang makahingi ng assistance, pero yung bayad, mukhang that is against public policy. However, itong ating at itong mga landowner, pwede naman silang magbigay ng financial assistance. Go ahead, Bumbulis. Oh, yes. Okay. So, wala na po may bagong batas na po dito, attorney. So, attorney, para rin po sa kaalaman ng lahat, maaari po ba nating ipaliwanag ng gusto yung bagong batas ngayon para naman maliwanagan po itong mga magsasaka po natin na nangungupahan lang o kaya hindi na pag-aari yung lupa
at para malaman din nila po yung karapatan po nila, attorney. Ganito po yun na Bombolits, nais po nating iparating sa ating mga kalugar sa Pangasinan at sa karatig probinsya ng Pangasinan. Ang ating pong mga magsasaka ay may karapatan sa lupa ng kanilang sinasaka. Yan po ayon sa Republic Act 3844 na nag-take effect noong August 8, 1963 sa panahon ni Diosdado Macapagal. Ang agricultural tenancy, no? Ang sharing tenancy o yung apagan ay hindi na po applicable sa panahon ngayon. At ang usapan na po ngayon, tandaan ninyo po, ay kinakailangan meron na pong usapan kung magkano ang fix na pag-usapang taon-taon, semi-annual o buwan-buwan na ibibigay na abang o renta ng lupa na sinasaka ng magsasaka, Bombolits. At syempre pa kung namatay ang magsasaka, pinaka-importante po na karapatan ng panganay na anak ng magsasaka na susunod bilang magsasaka. Kung kayo po ay mayroong problema, pwede po kayong lumapit agad-agad sa opisina ng Department of Agrarian Reform. Dito sa atin, sa Lugarin, meron po diyang opisina sa Ordaneta. Subalit, Bombolits, may mga iba't ibang obligasyon naman ng ating mga magsasaka. Number one, kinakailangan personal. Personal nito na ititil o sasakahin ang lupa. Hindi po niya po pwede na iprenda. No? Halimbawa, ano ba yung prenda ng ipiprenda niya ang pagsasaka? Halimbawa, may pangangailangan na pera itong si magsasaka at lalapit siya kay Juan na isa ring magsasaka, kakausapin niya, bigyan mo ako ng ganitong amount, bigyan mo ako ng ganitong pera sapagkat kailangan ko pera at ikaw mismo na ang magtanim. Bawal po yan yung pagpiprenda ng kanyang posisyon bilang pagsasaka. Sapagkat ayon sa batas po, ang magsasaka, ang siya dapat mismo ang personally na magtitil. Pangalawa, Bombolits, importante na ang magsasaka ay magbibigay ng notice, magbibigay pasantabi sa may-ari ng lupa na siya ay magka-harvest na para makita din naman ng may-ari na mayroong activity doon sa kanyang lupain. At kung sakasakali na itong mga obligasyon ng magsasaka ay hindi gagampanan, ay pwede po namang matanggal ang magsasaka sa kanyang posisyon bilang tagapamahala o tagapagrenta ng lupang sinasaka. Go ahead, Bombo. Please. Ayan, malinaw po sa ating lahat, attorney. Maraming salamat po sa inyong oras at dito pagpapaliwanag po dito sa ating topic sa hapong ito. Attorney, baka mayroon ka pang karagdagang mensahe? Go ahead. Sa ating pong mga kapitbahay na magsasaka, meron po tayong batas na nagbibigay proteksyon sa atin bilang magsasaka. Asikasuhin po nating mabuti ang ating at alamin ang ating mga karapatan sapagkat sa pamamagitan ng pag-alam ng ating mga karapatan at obligasyon, tayo po ay malalayo sa kapahamakan.
kami po dito sa Bombo Radyo ay sumasaludo sa ating mga magsasaka sapagkat pag wala po kayo, wala po kaming kakainin. At kami po ay sumusuporta sa inyong magandang hanap buhay at kami po ay sumusuporta sa inyong mga pangangailangan. Ito po si Abogado Joey Tamayo, Basta Radyo, Bombo. Maraming salamat, Bombo.